Magandang araw mga kabiyahe. Ayan at kumaway si Mayon sa aking bintana. Galing akong Cebu, pauwi ako niya ng Maynila at siya'y kumakaway-kaway. Yaman din lang na galing ako ng Cebu. Tara't samahan niyo ako. Libutin natin ng sandali lang ang probinsya ng Cebu. Let's go! At dahil ito ay isang biyahe, hindi ko palalagpasin na hindi dumaan ng CCLEX. Dumating nga pala ako galing ng Paliparan from Manila to Cebu na hating gabi na. So, syempre, gabi ko rin madadaanan yung CCLEX, no? Ang CCLEX nga pala ay nagdudugtong sa maliit na isla ng Mactan papunta sa mainland ng Cebu. Kasi nandun sa isla ng Mactan ang Cebu International Airport. So, nakikisuyo ako na daanan namin muna yung CCLEX patungo sa mainland Cebu. So, itong CCLEX pala ay ang pinakabago at bagong pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Na kung dati-rati ay San Juanico Bridge, ang pinakamahabang tulay na ngayon sa buong Pilipinas ay ang CCLEX. At syempre, bago makapasok sa CCLEX ay mayroon ding toll gate. Ang one way ay syempre 90 pesos. So ito lang yung toll gate. Pagkatapos nito, wala nang toll gate na lalagpasan kasi bayad ka na 90 pesos para makadaan dito patungo ng mainland Cebu. So ano nga ba ibig sabihin ng CCLEX, no? Paki-comment na lang sa comment section, 'di ba? Alright. So daanan natin ngayon ng CCLEX at pansinin natin yung mga magagandang feature nitong tulay at expressway na to. Hindi lang po ito basta-basta tulay lang. Ito rin po ay nagsisilbing expressway from Mactan to Cebu or from Cebu to Mactan. So, at isa din ito sa mga atraksyon sa probinsya ng Cebu. Ito ay napaka-modern na design. So, para kang pag nandito ka sa CCLEX, parang feeling mo, ganito rin ang itsura ng, Skyway ng Manila. So, sa gabi tayo dumaan, no? At napaka-aliwalas dito sa tulay ng CCLEX. Napakaliwanag. Ito sana ang mangyari sa lahat ng mga expressway dito sa Manila, sa buong Pilipinas. Lalo na sa Luzon, no? May mga expressway na napakadidilim ng kalsada. Expressway na nga, 'di ba? Pagpasok natin, pag entrance natin alam natin babayaran natin yung pagdaan natin sa mga expressway. Minsan napakadilim ng kalsada. Lalong-lalo na sa gabi. Siyempre, kailangan natin ng liwanag sa gabi. Hindi sapat lang yung ilaw ng iyong sasakyan pag ikaw ay nagmamaneho sa mga highway. Sa totoo lang, dapat maliwanag din ang ilaw na meron dito sa CCLEX. Ayan, so napakaliwanag. So, syempre, hindi mo naman titingnan yung ilaw. Ang titingnan mo ay ang kalsada mo, ang iyong ruta, ang direksyon mo, at hindi ka madidiliman dito sapagkat ang mga ilaw ay napaka-liliwanag. Ito po yung itsura ngayon ng CCLEX kung ikaw ay nagmamaneho. So kung gusto nyo ng drone shot, sa ibang video po yon. Sa ibang video po yon. At ito naman, ang kinukuhanan ko yung actual ba na pagbiyahe ng mga motorista sa isang expressway o isang kalsada. So, ganito ang mararanasan nyo habang kayo ay nagda-drive o kaya nakaupo kayo sa harapan ng inyong sasakyan
At makikita nyo, napakabago, napaka-moderno, napakaganda. At kayo ay matutuwa pag kayo ay dumaan dito. Siyempre po, hindi ako dadaan dito. Kasi ito ay biyahe vlogs. So, from Mactan to Cebu. Or Cebu to Mactan. Kung gusto nyo pong maranasan lang na dumaan dito, mayroon namang paraan. Halimbawa, kung hindi kayo dumaan dito, sa ibang tulay kayo dumaan, maaari naman po kayong mag-hire ng taxi. Kausapin nyo yung taxi, kuya, daanan lang natin yung CCLEX, balikan. Usap kayo ng taxi driver sa metro niya, at siguro, syempre, ikaw na magbabayad ng 180 pesos, balikan na yun. So, siguro from Cebu, babayad ka ng 90 pesos. Siyempre, babalik ka ulit sa mainland Cebu, another 90 pesos. So, yung round trip ng CCLEX ay 180 pesos. Sa ngayon, sa panahon, darating din yung panahon na mag-iiba yung presyo. Sana mas mababa, no? Or sana maging libre. Or di natin alam, darating ang time na tataas ang presyo, pero sana wag na lang. Sana maging libre na lang in the future, habang hindi pa bayad ng kontrata ang tulay na ito. Siyempre, ito ay loan somewhere ng mga contractor na kailangang bayaran. So, yung income na nakukuha dito sa toll gate ay ang pambayad ng pinagpagawa nitong tulay na to. So, malalaman nyo na nasa mainland Cebu na kayo pag nakita nyo yung SM. Kasi ang dulo nito at ang bababaan nyo dito sa dulo ay ang SM Cebu. So, yung itsura ng SM Cebu ay para siyang Mall of Asia. Mall of Asia dito sa Pasay, no? Ayan. So, makikita nyo yung konting mga kulay blue na building na yan. Yan ay yung SM. So, sa katabi nitong SM na to, itatayo din yan yung stadium. Yung parang Mall of Asia Arena ng Mall of Asia. So, sa katabi niyan, magkakaroon din ng stadium. Arena. Enclosed stadium. So, hindi nga lang naihabol sa FIBA World Cup. Pero narinig ko dati na sana gagawin yung stadium na to in preparation of FIBA World Cup. Hindi natuloy. So, pero ayan, tuloy pa rin yung ginagawa. Andito na tayo sa SM. Ibig sabihin, nakababa na tayo ng tulay ng CCLEX. Alright. So, yan ang isa sa mga dahilan bakit natin pinuntahan yung Cebu, para maranasan natin paano bumiyahe dito sa tulay ng Cebu. At syempre, andito na rin tayo sa Cebu. Puntahan na rin natin yung mga iba pang mga magagandang pasyalan na meron ang probinsya ng Cebu. Napakaraming magagandang lugar or pasyalan dito sa Cebu. Ang Cebu mismo ay magandang isla na, magandang probinsya na. At tara, puntahan natin kinabukasan yung Cebu. Tomorrow. So, ang una naming pinuntahan ay ang Sirao Garden sa Cebu, no? Nasa elevated part siya ng Cebu. Parang Tagaytay din. Pero pag pumasok ka dito sa Sirao Garden, ang tema ng garden nito ay parang Netherlands, no? Amsterdam. Sabi nga nila sa entrance nila, Little Amsterdam of Sirao. Anyway, so bakit Amsterdam or Netherlands? Kasi makakita ka dito ng mga replika na makikita mo sa the Netherlands, no? Yung mga windmill, yung garden. So,
yung garden parang maraming bulaklak. So yun ang itsura ng Amsterdam, yun ang itsura ng Netherlands, no? So wala nga lang dito, wala kang asa na tulips na mga bulaklak. Pero may mga iba naman na makita ka sa the Netherlands tulad nitong mga windmill na to, no? So marami kang corner na pwedeng pagkuhanan ng mga picture, no? Ang highlight ng garden na to yung kamay na yan, no? So maraming pila yan mamaya. Pag pumunta ka dyan, nakapila na yung mga turista from Manila. Maraming mga taga Manila na dinala dito para magpa-picture Netherlands. Ayan, bulaklak. So, pagdating dun sa kamay na yon, mahaba ang pila. So, pipila ka talaga. At overlooking dito yung mga bundok, yung mountains, no? So, ayan na yung pila para masabing nakapunta ka dito. Later. At andito na tayo ngayon sa Temple of Leia. Isa sa pinuntahan namin ay Temple of Leia. So mapapansin nyo na ang theme naman dito, ang design naman ng temple na to ay Greek inspired architecture yung temple, no? But itong Temple of Leia na to ay in honor of the memory of Leia na lola ni Ellen Adarna. So napakaganda nitong temple na to kasi overlooking yung city of Cebu, yung sa baba. Pag tingin mo, kitang-kita mo yung syudad ng Cebu sa baba. Elevated din ito na parang nasa Antipolo na nakatingin ka sa Manila. Ganon. Ganda. 3 hours later. The next is Taoist Temple. Siyempre, sikat ito pag nandito sa Cebu. Kilalang Taoist Temple. Temple to ng Chinese religion na Taoism, no? So, wag ka masyadong mag-ingay dito kasi temple ito para mag-meditate at pwede ka ring mag-picture. Pero may mga ibang place na bawal picturean. So, ayan, Taoist Temple sa mga Taoist na Chinese. A few moments later. At syempre, pag alam nilang galing ka pumunta ka ng Cebu, aasahan nila na may pasalubong, 'di ba? So andito tayo sa Tabuan Public Market ng Cebu. So andito yung napakaraming danggit, dried pusit, mga longganisa na tinatawag nilang chorizo. Ayun. So talagang i-absorb ng damit mo yung amoy ng mga daing, mga tuyo, ng mga danggit. Ayan. So may pasalubong ka na. Siyempre, Magellan's Cross. Huwag kalimutang magpasalamat. Diba? Ayan guys. Maraming salamat sa inyong panahon sa pagsama sa akin. At hanggang sa muli sa ating susunod na biyahe, samahan niyo ulit ako at huwag kalimutang mag-subscribe at pakinood na rin ang aking ibang video. Hingi rin ako sa inyo ng tawag dito, basta subscribe and thank you for your support. Bye!